Hello guys, welcome back sa ating channel. And for today's video guys ay gagawa ako ng isang review ng about sa treasure guys na hits nitong ating ka-TH. Ito ay magpapatunay guys na talagang totoo yung mga treasure kasi maraming nang babas sa atin, nang babas sa mga vlogger na treasure hunter vlogger na tulad ko guys, na sabi nila hindi daw totoo yung treasure dito sa Pinas. Pero ito, ibahin nyo itong video ito, sinadya talaga itong binigay ng aking kaibigang ka-TH din, na talagang magpapatunay guys na may treasure sa lugar na ito sa Pilipinas guys. So talagang ito ay galing sa ating ka-TH, sinishare niya sa akin at ikwinento ang buong detalye guys. Kaya start na tayo guys at ating i-share kung paano nila ito nahukay o paano nila ito nakita guys, itong mga item. So keep on watching, maraming item ang nakukuha nila dito guys. So ganito guys ang ipinasa niya sa aking mga video mula sa ating ka-TH, na talagang pinakita niya guys itong site niya na merong kuweba. Ayan, meron pong butas dyan sa may bato. Ayan, lapitan natin. Yung batong yan ay meron ding sign sa likod. Yung bato na may butas dyan sa harap, ang likod niya, ito naman yung makikita natin dyan. Ang sabi niya ay hugis puso o yung heart shape. Ayan po yung heart shape na nakaumbok dyan. Parang bato na hinugis puso tapos idinikit sa malaking bato. Yan po guys, yan yung pinaka marker. So parang maliit lang, o kung di mo papansinin ay parang natural lang, pero sign din yon. Tapos ito naman yung pinasa niya sa akin, ayan yung hukay nila pagkatapos ng tinanggal yung bato. Ayan po guys, nagiging kulay green ang lupa dyan. So ito naman yung kulay green na isa lang yung blue clay. So clay po yan guys, kung iisipin ay, kung titignan natin ay parang simento, pero hindi naman po simento yan. Ano yan, natural layer ng lupa na kulay gray. Yan yung gray color. Kadalasan makikita natin nasa 3 meters to 8 meters. So mas marami dyan sa 8 meters guys. Tapos ang kasunod yan yung red tisa naman. So yung red tisa naman nasa ilalim, makikita natin ay malapit na yan sa object. Tapos may dilaw dyan eh. Sa experience ko may dilaw dyan. So mamaya makikita nyo dyan, may kulay dilaw na isang clay din siya kung tawagin. Yun guys, yan yung hukay kadalasan makikita natin sa ating mga treasure sites. Nandyan din yung mga shells, yung mga durog na shells, yung mga clam shells, mga pira-pirasong buto ng isda o buto ng hayop, makikita natin dyan dahil sa nabaon na sa katagalan ng panahon guys. So sa mga time erosion po, so nababaon po yung mga buto at saka yung mga shells. Pero hindi po yan sinadya na talagang itinambak ng mga Japs nung panahon ng paglilibing. Hindi naman sinadya yan. So talagang natural yan sa lupa guys, na nandyan sila. Kasi yan yung natural layering ng lupa. Pero kung magtatanong kayo guys na bakit dyan ba nakuha yung item, ay hindi pa dyan. Sa ilalim pa siya mismo dyan. Hindi pa mismo dyan sa may kulay gray. Kasi mababa pa yan, mababaw pa yan eh. Nasa ano pa yan, 3 to 5 meters pa yan. So mababaw pa yan sa treasure. So maraming nagtatanong din na meron bang ibinaon na
ganyang kalalim o 10 meters kalalim, siyempre hindi nila alam yun guys, yung mga nagtatanong ng ganyan. So hindi nila alam yung, walang alam sa treasure yun guys, kasi hindi nila alam na merong 50 feet, meron ding 20 meters, meron ding 24, merong 10 at merong 8, may 12. Depende po yan sa nagbabaon, dahil nga po ay marami silang naghuhukay dyan, kasama pa yung mga nahuhuli nila o hinuhuli nilang mga Pinoy panahon ng gira guys. So kaya nababaon po ng todo yung mga treasure site. So ayan guys, habang hinuhukay nila ay meron na agad silang napansin na kulay puti na bato dyan. So ang mga natural na bato dyan ay kulay itim, yung bantiling kung tawagin guys. Pero kung mapapansin niyo sa video, ayan po, medyo may matigas na. So yan po, yan na po yung cemented rock, yung bato na naka-simento po siya guys, na malaki. Siyempre malalaki yan, mga boulder rocks yan na talagang isinadya na inilagay dyan para magiging matibay po ang pundasyon ng kanilang dig site, yung inilibing ng mga items. So ayan guys, kung mapapansin niyo ay lumalabas na unti-unti yung tubig dyan sa ilalim. So talagang ang treasure ay nasa water level po siya, o nasa tubig na po siya. So bandang sa tubigan na po sa ilalim ng lupa, nandiyan na po yung treasure. Kadalasan po ay 8 meters hanggang 12. Nandiyan po naka-standby ang tubig sa ilalim nitong kulay asul na clay. Ayan po guys, kung makikita nyo sa hukay nila ay meron na siyang mga puting bato na parang simento guys. Ayan po, medyo pahirap na po ang ating backhoe guys sa pag-angat ng malalaking bato dyan sa ilalim. Kaya ang gagawin dito guys ay imano-mano na ito, gamit tao lang ang maghuhukay nito guys. So jackhammer lang ang gagamitin nito, at siyempre kasabay na rin yung mga water pumps at saka yung submersible para po sa tubig. So ayan guys, nadudulas na yung ating backhoe, tapos hindi na niya kayaning magpalalim pa guys, dahil nga ay patong-patong na po dyan ang mga bato. Ayan, pagdating ng ilalim guys, pagdating ng 8 to 10 meters, ito na po yung bumungad sa ilalim. So mapapansin niyo ay talagang tinambak na itong mga lupa guys. Mayroong mga bulok na kahoy, nabubulok na mga dahon at mga buto. Ayan, nakamix na po sila guys, yung mga buto, dahon at kahoy. Tapos yung may mga uling-uling, tapos maitim po ang lupa dyan, tapos makate. At ito naman ang advice ng ating katiis na naka-experience nitong sila mismong naghuhukay nito. Ang sabi nila ay kailangan buhusan ng o isprehan ng suka. Yung suka ng niyog guys, ang pangalkontra po ng ating pangangati o yung mga poison dyan. Ayan po guys, fast forward lang po tayo. So pag meron kang mapapansing naninilaw-nilaw, yan po yung mga ano guys, yan po yung mga kalawang guys sa mga gamit nila. Ayan, kung mapapansin din ninyo ay meron na silang
nakikitang simento. Ayan po, simentado po yan, naka-riprap na po yan. Papuntang bunkers. Yan po yung pintuan. So ayan guys, pagdating doon sa loob, syempre wala pong tubig dyan sa loob. Yan na po yung naninilaw-nilaw. Yan na po ang ibig sabihin, treasure here, o talagang nandito na yung treasure dyan sa ilalim. Kasi nga ito na yung ito na yung pinakatakip nila, pinakatakip ng treasure. Okay,